Sa apat na natitirang teams ngayon sa playoffs, kung mapapansin nyo ay binubuo o pinapangunahan ng mga ito ng mga batang player. Tyrese Haliburton ng Pacers, Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, Jalen Brunson ng New York Knicks at SGA ng Oklahoma City Thunder. I mean, wala ka na makikitang tandem o super trio like Durant, Booker at Beal, LeBron and Luka, Kawhi and Harden, Curry and Butler, Kyrie and AD, or Giannis and Dame. So sa tingin mo, tapos na nga ba ang era ng super team sa NBA? Ikutan natin yung saglit. Ang huling super team na naaalala ko nag-dominate ang malala ay ang 2017-2018 Golden State Warriors na binubuo ni na Steph, KD, Klay Thompson at Draymond Green. At yung 2020 Lakers team na magsama sila LeBron at Anthony Davis. After noon, madami pa din sumubok na gumawa ng super team. Pero hindi na nag-success gaya ng mga nauna. Unang halimbawa dyan ay yung binuo ng Brooklyn Nets ang trio nila KD, Kyrie at Harden. Sa papel, sobrang nakakatakot ang team na to. Pero sa almost 2 years na magkakasama ang tatlo sa iisang team, 16 games lang sila nakapaglaro na sabay-sabay. Sa 2 taon, pinuno sila ng injuries, kontrobersya at kung ano-ano drama on and off the court. Dahilan para halos ituring ito na biggest failure in NBA history. At next, after Nets, sinubukan ulit ni KD ang panibagong trio. This time, sa team ng Phoenix Suns. Binuo nila ang super team trio nila Booker, KD at Bradley Beal. At kagaya lang din sa Nets, puro early exit sa playoffs ang inaabot ng trio na to. Sayang lang kasi the year bago nila binuo ang super team, ang Phoenix ay umabot ng NBA Finals gamit lang ang batang Devin Booker, veteran presence ni Chris Paul at ang mga solid role players. Sayang, di ba? Isa pa yung trio nila LeBron, AD at Russell Westbrook. After magkampiyon ng Lakers noong 2020 at buwagin ang championship roster nila, sa mga sumunod na taon puro early exit na. At may mga taon pa nga na hindi na talaga sila nakakarating ng playoff. Nagkaroon sila ng malaking problema sa chemistry dahil taon-taon sila nagbabalasap, nagtatrade ng players. At yun, tumatandaan na din ang lolo nyo. Pero bigyan pa din natin ng chance ang LA ngayong nasa Luka era na sila. So, tingnan natin. Another example ay ang super team ng Clippers na binubuo nila Kawhi, Paul George at James Harden. At again, Russell Westbrook. Honestly, hindi ko alam ang problema ng team na to. Bukod sa pabalik-balik ng injuries ni Kawhi, pero kasi sa dami ng superstars nila sa team, kahit may mawalang isa pwede pa din silang tawagin super team di ba? Binigay na din ni Steve Ballmer ang lahat. Malaking sahod, bayad ng malaking tax, hanggang sa nagtayo na sila ng sarili nilang court. Mawalan lang ng problema sa schedule ng team dahil nakikihati sila dati ng court sa Lakers. Pero still, lagi pa rin nasa short pagdating sa playoffs. Pero abangan pa din natin sa mga susunod na taon. Madami pa ang nabigong teams na nagtangkang bumuo ng super team. Nandyan pa ang Sixers with Embiid and Paul George, Bucks with Giannis and Lillard, Warriors with Curry and Butler, at mahaba pang listahan kung isasama ang mga nabuong super team sa mga huling 5 taon. But anyway, ang masasabi ko lang, ang era ng super team ay bahagi ng basketball history. Pero ngayon, medyo mas exciting kasi any team can rise. Tapos na yung panahon na sa simula pa lang ng season, parang alam mo na kung sino magkikita sa finals At least ngayon, hindi na kailangan bumili ng championship. Kailangan na itong buuin gamit ang mga draft picks, pag-develop ng mga young players, at samahan ng mga solid role players. At hindi ubusin ang salary cap sa 2 o 3 players lang na inaakala mong superstar. So ikaw, anong masasabi mo dito? Tapos na ba ang era ng super teams? O sa tingin mo meron pang makakaisa sa mga susunod pang taon? Comment mo dyan sa baba at pag-usapan natin yan. Pa-like and follow na din para sa mga walang kwentang content. Stay clutch, peace.